Bakit mo pinili maging guro at ano ang naibibigay mong inspirasyon tungkol sa pagtuturo? Una sa lahat, hindi ko naman ginustong maging guro. Pero dahil ginusto ko mapalapit sa mga anak ko, kumuha ako ulit ng units para so, unti-unti, sabi niya, dapat is minahal ko naman yung pagiging okay, and then, pagiging inspirasyon, ano yung pangalawang tanong? I-edit ko na lang ito ha. Bakit mo piniling maging guro at ano ang nagbibigay inspirasyon sa iyo tungkol sa pagtuturo? Nagiging inspirasyon ko yung realidad ko. Kasi dapat ngayon is kailangan ng babae aside from sa learning na dapat dito sa mga bata is kailangan nila ng babae. Kasi yun yung kailangan ng bata habang nagtuturo, lalo na isa ako habang nagtuturo ka dapat by heart din, hindi lang yung sa knowledge yung tuturo sa akin. Yun yung gusto kang, yung sa inspiration nila is, yun nga, dapat lahat ng bagay is kailangan nilang matutunan at pahanap nila ng upang mag-edit ka. Next question. Bilang isang guro, paano ka nagiging isang role model sa kanila? Sa mga students mo? Role model. Paano sila nang motivate? So, ang sabi nga natin, being a role model, dapat is mas mataas. So, ipakita mo sa kanila na dapat kang tularan. Ang pagiging role model naman, it's either na tama yung susundan nila or mali, diba? So, yun naman yung mabuting asal. Paano ka magiging role model kung sinabihan mo, for example, sa mga bata na, for example, sabi nga natin, kung palautos ka, diba dapat nga pag pwede ikaw mismo ipakita mo sa kanilang paano at lahat ng tama. Hindi lang yung parang yung pananalita mo is lahat yung tama, lahat yung sa gawa. Dapat makikita ng isang bata. Iparamdam mo sa kanila na hindi lang yung pagtuturo, iparamdam mo sa kanila bilang sa estudyante din kasi ramdam mo sa kanila na may pagpapahalaga ka at Pangatlong tanong. Maaari mo bang ilarawan ang isang aralin o aktibidad na isinagawa mo na sa tingin mo ay naging epektibo at bakit? Parang sabi ko nga is dapat yata hindi ako nagturo ng personalidad. Kasi yung intro pa lang nun, doon ko nararamdaman kung ano yung mga nasa loob nila. Doon mo makikilala yung isang estudyante. Na parang ang hirap pala, sabi ko nga sa kanila, ang hirap magturo ng subject na yun. Kasi lahat ng mga pinagdadaanan nila, lalo na pag nag-share sila, kung sinasabi nilang, lalo na nung nagtanong ako sa isang bata, sabi niya, ang definition niya sa anak is anak lang. Yung parang gano'n. Di ba ang bigat na pakinggan? Sabi ko, kasi yun yung pinaramdam sa akin sabi ko ba. So yung parang sabi ko nga is, ang hirap. Kasi dapat, ano na yun yung, hindi mo naman pwede kahit naiiyak ka na sa share nila, parang makupal mo na, iiyak ka rin. Parang papakita mo sa kanila, parang matapang-tapang ka rin inside. Ramdam na ramdam mo na sila. Lalo na yung sabi nila yung isang kahirapan. Sabi ko nga sa kanila, challenge sa kanila yung kahirapan. Hindi yan yung magiging nila or pagdadaanan nila, wag nilang gawing cycle. Mahirap, mahirap, mahirap. Diba? Challenge sa kanila. Question number 1. Paano mo hinihikayat ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga aktibidad? Yun lang. Okay, paano? Usually, ang ginagawa ko kapag nawawalan na sila ng interest, I will let them in grouping. Like this.
And yun, nakikita ko naman na active na sila sa mga school activities, classroom activities. Yun. Maraming salamat ma'am. Yung pangalawang tanong naman ay, paano ka nagiging role model sa kanila? O paano mo sila namomotivate na mag-aral ka? So, everyday naman, sinasabi ko sa kanila, bakit kayo nandito sa school? Okay? Anong pwedeng maging motivation? Bakit sila nandito sa school? Lagi ko sinasabi sa kanila yan. Ang number one, sinasabi ko, dati ako din, mahirap din ako dati. Sabi ko, hirap ako sa mga allowance, lalo na pagdating sa college. So, ang sinasabi ko sa kanila, yun na lang ang magiging motivation nila. Kung saan kukuha ang mga magulang ng kanilang allowance everyday. So, dapat magiging active and lahat dapat full attendance or walang absent ba para ano yung tanong? Wala dyan! lang. Ano ba yun? Ano yun ulit? At paano ka nagiging role model? Okay, at paano ako nagiging role model? So bilang isang teacher, stand in front of them, pinapakita ko talaga sa kanila kung paano magturo in front of them with, of course, respect at yung pananamit ko. And lagi kong sinasabi sa kanila na dapat kapag papasok sila, they are indecent, no? Naka-uniform, and focus lang sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat. You're welcome.